Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan ko. Meron tayong reaction. Nadaanan ko to sa YouTube. Last year pa yata to or noong mga nakaraang taon pa. 'Di ba? Na-caught lang yung attention ko eh. So ito yung video. Ang title niya sa brigada to mga manika. Kaya kaya raw gamitin para makipag-ugnayan sa mga kaluluwang ligaw. Last year lang pala to. Sa brigada. So play na natin to mga men. Ganito po talaga ako mag-react ha. Ganito yung video. Huwag po kayo magreklamo. Diskarte ko po yan. Tapos na ang Halloween at undas, pero ang mga kwentong kababalaghan tila walang katapusan. Tulad na lang ng kwento ng psychic medium na si Jill na may koleksyon ng iba't ibang manika mula sa iba't ibang bansa. Pero itong mga manikang ito hindi basta-basta pinaglalaruan kasi may kaugnayan daw ito sa mga kaluluwang ligaw. Si Nico Wahe ang tumutok sa istoryang ito. Uy Nico, medyo nakakatakot na to. Yun yung bullshit 'Di ba? Binili lang sa iba't ibang bansa yung manika, naging naging medium na para makausap yung kaluluwa. Doon pa nga lang sa idea na yung bullshit na yun eh. Unang-una, yung manika na binili mo ba haunted na ba yun? Hindi, pwede naman pwede naman nabili niya siguro sa mga antique shop. Pero kung yan ay nabili mo lang as a toy sa toy store, napaka-unlikely na Istoryang ito ano nga ba yung kaugnayan nitong mga manika ni Jill sa mga kaluluwang ligaw? Tama ka dyan, Gara. Hindi lang ito basta simpleng magagandang koleksyon lang ng mga manika. Dahil ang mga manikang ito ay may kakayahan daw kung saan sila ay nagiging instrumento para makausap ang mga espiritu. Maraming salamat sa iyo, Nico. Ang lihim ng mga manika ni Jill, inalam ni Nico Wahe. Pagkukolekta ng naggagandahang imported dolls. Yan ang hobby ng flight attendant na si Jill. Ang mga manika galing pa sa United Kingdom. UK. Hindi basta-basta mga ito. UK. Dahil nagkakahalaga mula 15,000 hanggang 20,000 pesos ang kada piraso. Parang parang hot toys ng Marvel, Pero ang mga manika, hindi raw niya pinaglalaruan. Dahil ang bawat isa, naglalaman daw ng espiritu. Para kay Jill, nararapat silang tawaging spirited dolls. No, para sa akin naman, binili mo lang yan sa Although hindi niya pa naman sinasabi kung saan niya binili. Ito nga yung situation Just in case na yan ay binili mo lang yan sa hobby shop or sa toy store, 'di ba? Or tapos brand new po pa binili. Paano mo nasabi may may espiritu or kaluluwa na So ibig sabihin pala yung mga bibili din yan may free kaluluwa. Hindi ko nagigets. Or, binili niya ng brand nyo yan, dyan niya pinatira yung kaluluwa. Something like that. Dapat kasi may buo yung istorya Pero tingnan natin, baka may kwento niya. Kwento ni Jill, bata pa lang siya ay alam na niyang iba siya sa kanyang mga kaedad.
It started with my mother telling me stories nung bata ako na I'm not interested in playing with the other kids. I would rather play with something else. And she sees me talking to things that are not seen by her or others. Nako! She would see me with drawings of beings and she could tell that maybe I'm... Pero alam nyo, ayon sa sa psychiatric, yung sa bata na magkaroon ng imaginary friend, normal lang naman eh. Pero merong certain age siya na dapat mawawala. Tingnan nga natin mga men, kung pag hindi nakamove on yung bata doon, sa imaginary friend, tama, wait lang. Tingnan natin kung anong age yung normal. Yan, 3 to 5 years old, normal ang magkaroon ng imaginary friend. Imaginary friends can develop as early as 2.5 or 3 years of age. Studies have shown that kids between the ages 3 and 5 are the most likely age group to have imaginary friend. Diba ganyan lang dapat ang edad? 7 years old, normal ba? Pwede, di ba? Pero dun lang dapat sa range na yon. Pero pagka tumanda ka na at may imaginary friend ka pa, magpatingin ka na sa psychiatrist. Not the one who drew them, or I was drawing something na she couldn't figure out. Dahil dito, apektado ang kanyang mga grado nung siya'y nag-aaral pa lang. Dahil sa kanyang curiosity sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao, napasama siya sa grupo ng mga taong may spiritual awakening. Nagsimula siya, may problema ako sa love life, tapos so I lost my job, wala kaming flights. So naghihirap ako, I didn't know what to do. Tapos nagsimula na, nagpa-reading ako kay Coco sa astrology, and I felt... Okay. Meron pala siya history ng depression, men eh. Really seen. I felt like, wow, hindi lang pala ako yung ganito. May mga iba na nakakaramdam ng same things as me, nakakita ng ganon. So I wanted to be closer to them. And then... Wait. Hindi ko naman dinidiscredit yung ability niya. Halimbawa, meron nga naman siya, let's say, for the sake of argument, no? Tatanggapin ko, meron siyang kakayahan or may kakaiba sa kanya talaga. Hindi pagiging ganon. Let's say, special power. Tama ba yung term ko? Or may special ability siya. Pero yung mai-connecta mo yung isang manika or yung dal na walang kamuwang-muwang, di ba? Di ba, men? Okay lang sana kung halimbawa ako, di ba, na nakakausap ko yung kaluluwa. That's normal eh. Kung ibig sabihin kung may siya, may special ability siya, di ba? Pero yung gagamit ka ng dal, na pagpapalagay mo na may kaluluwa dun sa dal. Pero let's see, depende naman sa paliwanag niya yan eh. Invite ako pumasok. So the Collective.ph is an agency of spiritual practitioners with this intention to really help and expand our gifts in order to help more people make more of an impact. Just got my haunted dolls. Tayo na Ano nun? Develop ni Jill ang kanyang skills sa spiritual guidance. Dolls. Gifts in order Coco Santos? Tingnan ko nga to si Coco Santos. Tingnan nga, baka mamaya puro tanong ka rin ha. Tingnan natin. Baka mamaya ka rin, Nomer. Mind reader, di ba? Coco Santos. Coco Santos psychic. Psychic Coco. Tingnan nga natin to. Ba, 9th generation daw siya. Bakit
Wala naman ako makitang ano nito. Are you sad? Are you having relationship problems with... Iba to. Iba yata to. Tingnan natin, baka meron siya sa FB, no? Tingnan ko lang, na-curious ako doon sa Coco Santos na yun eh. Coco Santos na psychic. Coco Santos psychic. Wala eh. Wala akong makita sa FB eh. Paki-inform na lang kung may ano to ha, may channel. Gusto ko makita. Hindi baka mamaya to. Hindi ko naman sinasabing i-debunk ko. Malay mo totoo nga naman to si si Coco Santos. More people, make more fun. Just got my haunted dolls. Violetta. Dito na na-develop ni Jill ang kanyang skills sa spiritual guidance sa tulong ng spirited dolls. Violetta, do you like humans? Hindi, paano mo, wait lang. Paano mo nasasabing yes ang sagot nun? Halimbawa, ganyan, may dowsing rod siya, no? Diba? Yung credibility ng dowsing rod, okay lang naman yan sa akin. Wala namang problema. Pero, paano mo nasasabi na... Hindi ko pa alam kasi ang, dowsing rod eh. Hindi ko alam yung mechanism eh. Sensitive ba yan? I mean, ano ba yung dowsing rod? Konting galaw mo lang ba gagalaw yan? Hindi ko pa kasi alam yung mechanism niya. Kaya lang, sige. Papagbigyan ko na let's say legit yung dowsing rod na yun. Paano mo nalalaman? Sir, I am Reverie, kung nanonood ka, paki-explain po yung dowsing rod. Ano ba yan? Loose ba na yan? Na metal? Tama ba? Loose ba na yan? Na, yung maluwag lang ba yan na gumagalaw freely? 'Di ba? Hindi ko alam kasi yung dowsing rod na yan eh. Anyway, hindi naman dowsing rod ang topic eh. Ang topic dito, katulad nito, nagtatanong siya, no? Yes. Paano mo nasabing yes ang sagot pag gumanon yung dowsing rod mo? At saka napapansin ko, kung halimbawa yung dowsing rod na yun, hindi ba pwede siyang manipula? Tingnan nga natin, baka may ng dowsing rod, to get the answer that I want, which is the same thing going on with this guy. What he's using is called dowsing rods, which are used in pseudoscientific procedures to allegedly find water, buried treasure, or answer tough questions in the way you already believe to be true. Scientists have been pointing out for decades now what causes the dowsing rods to move is unconscious muscular activity. People subconsciously adjust their muscles ever so slightly without even realizing it to confirm what their emotions or confirmation bias want. Okay. Sabi daw, yung dowsing rod na ginagamit, dinibunk neto ni Sir Inspiring Philosophy. Masyadong loose na rod kasi yan eh. Sa pagkakaalam ko, pakikorek ako, baka mali ako. Now, yung meron ka daw subconscious na muscular movement, halimbawa may gusto kang masagot, tingnan nga natin yung kamay ni Sir. Pag nagtatanong siya. Tama dito ha, yung pag... tingnan natin yung movement ng kamay ni Sir. Can you cross the rods to signify yes, please? Thank you. Can you open the rods to signify no? May movement yung kamay niya. Men. May movement yung kamay niya. Ito kay ate. Napunta na tayo sa dowsing rod, Dan sa tulong ng spirited dolls. Oo, nagmo-move yung kamay ni ate. Kaya, hindi, I don't know, I don't know. Pero naguguluhan ako eh.
Parang katulad lang yun ng pendulum na ni Maestro Ozzy na pagagalawin mo na subconsciously ginagano niya yung kamay niya para gumalaw yung ano. Tignan mo ha. Ayon dun sa YouTuber na pinanood natin, muscular ano lang daw yan, movement, unconscious muscular movement. Develop ni Jill ang kanyang skills sa spiritual guidance sa tulong ng spirited dolls. Violetta, do you like humans? Oh, nahuli ko men, nahuli ko. Ginagalaw niya yung ano dito sa bandang right hand niya, right hand niya to, 'di ba? Dahil nakaharap sa atin eh. Tingnan niyo mga men ha. Ginagalaw ni ate yung ano niya eh. Tingnan mo ha. Masyadong sensitive kasi itong dowsing rod na to, tingnan mo. Para malaman niya na ano. Diba? Ginagalaw niya yung kamay niya eh. Toink? Diba? Minumove niya yung kamay niya. Minumove ni ate yung yung kamay niya. Sa akin, debunk to yung yung dowsing rod. Diba? Meron palang tinatawag na unless mapoprove nyo sa akin na yung kamay nyo ay steady lang talaga. Pero ayon daw doon sa scientific studies, nagmo-move yung kamay dahil meron tayong subconscious muscular movement. 'Di ba? Para mapagbigyan yung confirmation bias sa isip natin. Parang ganyan din yata yung nangyayari sa sa Ouija board eh. 'Di ba? Hindi, pero hindi, wag muna tayo mag-skip dun sa kung authentic ba yung dowsing rod o hindi, 'di ba? I-skip na natin dun. Pero dito sa dito sa ginawa ni ate na to na tinatanong niya yung manika Do you like humans? Diba, let's say totoo tong dowsing rod na to. Bakit kailangan gumamit ka pa niyan? Hindi ba pwedeng direct nang kausapin mo yung doll? Diba? Para ma-visualize naming mga audience na totoo yung sinasabi mo. Yun ba? Anyway, diba? Forward na natin to. Move on na tayo. Ang bawat doll may kanya-kanya raw na persona base sa espiritong nakapaloob dito. Matutulungan daw nito magabayan ang mga kliyente ni Jill. Jill, pakilala mo naman sa mga dolls mo. Pinagkakakitaan niya pala yan, men may kliyente eh. Na ginagamit mo sa iyong reading. So yung pinakauna siya, yung pinakauna kong doll rin, si Violetta. May motion ball, oh. Siya yung galing rin siyang England. Siya yung ginagamit. May motion ball ba yan yung umiilaw? For what reading? No, may motion ball nga. For abundance reading. Pag may gusto kang wish na ma-fulfill o paano makuha yon, siya yung ginagamit ko. Sunod si Elizabeth. Nakakuha ko siya kasi parang idolatry to men rin. So si Elizabeth, siya yung chambermaid. Okay. She died when she was 31 years old. Tapos medyo nahiyain siya sa death niya. Ayaw niya sabihin sa akin paano siya namatay. Until now? Until now, opo. Wait. Panaginip. Paano mo na, yan, binili mo lang naman yung manika na yan somewhere? Diba? Pag-aari ba yan nung namatay? Kaya nasabi mong siya yon? May chocolate pa yata ako sa lips ko. Diba? Pag-aari ba yan ng namatay? Binili mo lang somewhere tapos siya na yon, men? Ako dati, nagpakita siya. Tapos gusto niya ako hanapin yung grave niya sa Wales. Okay. So gusto niya bumalik ako dun. So sa readings, ginagamit ko siya for protection sa house or how to make your home more... Papasok to sa category ng idolatry, Yung sinasabi mo sa abundance, tapos sa yung protection, 'di ba? Bakit kailangan ka sa sa doll? Pwede ka naman mag-pray eh.
Di ba? Mas powerful ang prayer. Homey and lively, siya yung tinatanong ko. Hindi ko pwede maging dull tong si Elizabeth. Makalat ako eh. Magulo ba kwarto mo? Oo, magulo lagi Hindi yan kwarto ko pwede. eh. Palagi kanyang gigisingin. Oo nga. Etong si Rosemary, siya yung bata namin, yung bunso. She is 2 years old and 11 when she died. She's very active pag hindi siya nabibigyan ng attention. Parang bata. May pagkakataon rin daw na tila batang nagtatampo at nagdadabog ang manikang si Rosemary. Siya yung for me, yung pinaka-active pagdating sa ganyan. Kasi pag hindi siya binibigyan ng attention, naririnig ko siya umiyak sa gabi. Na hindi mo na i-record, ano? O kaya Most of this, mga psychic or marami silang dinideclare na may mga nangyayari pero hindi naman nila navi-video. So, dinami-dami ng pagkakataon. Hindi naman once nangyari yun eh. Ang sabi niya masyadong active, di ba? Bakit kahit isa hindi mo man lang na-video? Di ba? Yun ang mahirap eh. Alam mo, isa sa red flag pagka halimbawa may nagkukwento ng ganyan, mga kababayan ko. Yung ang daming kinikwento na kababalagyan na nangyari, na sobrang dami, ni isa walang na-video. Hindi talagang tatanungin ko yun. Kasi, syempre, di ba, ang nangyayari, wag mo sabihin, hindi, normal na kasi sa akin yun, kaya hindi ko na-video. Sa'yo, normal. Ay, paano yung sa kinikwentuhan mo? Di ba? Hindi ka ba man lang ba naisip na pwede kang mapagkamalang baliw? Na kailangan mo ng, ng proof? Di ba, men? May footsteps, may time nagtapon siya ng baso ng beer kasi hindi daw siya pinapansin. Tapos ang layo ng baso sa kanya. Nasaan na yung video nun? Wala. Amy. Yes. Also from England. And she died when she was 20 through a stomach sickness. Sa kanya naman, nakukuha kong readings is mga health. Sino pa ang hindi nagpapakilala? Ito. Sinasakyan ng reporter no? Sa kanila last week. So, hindi pa kami super close. Tinan mo ha, last week niya lang pala nabili to. Paano mo may expect na may kaluluwa na agad dyan? Hindi, alam nyo mga men, ito si Vegeta. Ginagamit ko to pag nagde-debunk ako, siya yung taga-sabi ng di ba, nakakabuisit men, di ba? Parang inuulo lang tayo. Wala, ang kailangan mong tapos hindi, ito naman sasabihin iba, igalang mo yung paniniwala ng iba. May mga bagay na dapat nating igalang, men. Pero pag ganito ka bullshit na na tinuturo sa mga nanonood, 'di ba? Yung lalason sa isip ng mga nanonood para malayo sa Diyos. 'Di ba? Kailangan ko magsalita kung kagaguhan ba to o hindi, 'di ba? Huwag niyo ko sasabihan na na igalang. Ano igagalang ko diyan, may nakabili lang ng manika, may kaluluwa na. Bigla na lang may free kaluluwa yung manika na nabibili. Kayo naman. Know them, wala pa kami masyadong communication. Hindi pa kayo, hindi mo pa sila napapanaginipan or gano'n? Ito, napaginipan ko na once. Ito, very shy. Okay. May hood pa nga siya. Oo nga. Pero ito, galing siya Italy. Pangalan niya is Eloriana. Eloriana. And this one is Tiana. She's from Ireland naman. Pinakahuli, tama. Ayan. Si Let's go to Patty. Kwento ni Jill, ang espiritu raw sa manikang si Patty ay may madilim na nakaraan. Si Patty, na pinag-uusapan natin yun, totoo ba na medyo masamang dull siya or meron masamang espiritu within him? Oo, actually yung laman ni Patty is actually a demon spirit. Very low vibrational. However, with spirits, be it high or low, gusto naman nila magkaroon lang ng purpose sa... Kahit na, when you say, yan ay demon or evil spirit or kung ano pa man, negative yan men eh. 'Di ba? Nag-harbor ka ng ng negative spirit. Existence nila. So yun yung binigay namin sa kanya. Si Patty, after much communication... Dahil naka-black siya, medyo rebellious yung itsura. Kaya evil siya. Stereotyping men eh. With myself and the group that I have. We figured out na imp spirit daw siya. Tapos marami siyang masamang ginawa dati. Eventually, nung inuwi ko siya sa Philippines, binind ko muna siya to make sure na wala siyang gagawing masama. Ni-realign namin siya to have a purpose. Yung pagiging, paano niya pinapakita yun? Yung pagiging demonic dull niya.
Actually, yung fact lang na that he feeds on insecurities. May mga experiences Wala. na every time someone shares something na insecure sila, kunyari, ano ba yan, nakaka-heartbroken ko lang, tatawa siya. Yung ball niya magla-light up. Tas, Wala, hindi. sometimes, tapos, Asan ang video nun? Dapat bini-video nyo yun. alam mo, siya yun. Woo! Na pinagtatawanan ka. Siya yun. He really feeds on negative Wala. energy. Wala. Yun yung ginagawa niya. Kaya ang galing niya mag-identify ng shadow. Paliwanag ni Jill, pili lamang ang mga spiritong inilalagay nila sa mga manika. So parang we can Sila yung sila yung naglalagay sa manika. Yun ba? Bakit galing pa sa Europe yung iba, galing pa sa Ireland yung iba, din dito sa Pilipinas, Tagalog mong kinakausap? na sumanib dito sa mga dolls na to give their readings at kung ano man yung binibigay nila sa'yo. O kaya tulad ni Elizabeth to prolong her life in a sense, as well as si Rosemary rin, kasi she died very prematurely eh. So parang gusto niya pa ma-experience yung life kahit na nasa vessel siya. Okay, kahit nasa anyong doll siya, manika. Yes, Dahil living spirits ang sinasabing laman ng spirited dolls ni Jill, matinding pag-aaruga rin ang ipinararamdam niya sa mga ito. Imbes na i-display sa isang eskaparate, inilalagay niya mga manika sa isang maleta habang nakabalot sa makapal na kumot. Parang how you treat an actual person when you want them to be comfortable. Gusto mo comfortable place, tapos malinis. Meme na mga dal. Meme na daw. Parang ganun lang rin sa kanila. Ay, Diyos ko. Aaminin kong hindi ko lubusang maunawaan ang mga kwento ni Jill sa akin at kung paanong pwedeng may living spirits sa loob ng isang manika. Pero sa isang hindi may paliwanag na pangyayari, tila may gustong sabihin sa akin ang isa sa spirited. May Every time na lumalapit ako sa kanya, umiilaw ng malakas. Baka naman kasi may cellphone kang dala o yung microphone mo. Magnetic yun eh. Ito nga, EMF. Diba? Rosemary, may microphone kang dala eh. Malalaman daw na umiimik ang espiritu sa manika sa pamamagitan ng electromagnetic field o EMF reader. Wait. Di ba psychic ka? Ba't kailangan may ganyan ka pa para masabi mo na nandyan? Di ba? Ba't nagre-rely ka pa sa gadgets? Ang gusto nitong iparating sa pamamagitan ng tarot cards ni Jill. Oh, come on, talk to me. I know. No. Magsasalita yung manika through tarot cards. Tarot daw yun eh. Through cards. Magsasalita yung mga manika. Depende sa bubunutin mo. Random lang yung mabubunot mo dun, men eh. Kabulshitan naman na talaga yun. Di ba? Yan, very good. Paano pag halimbawa, let's say, di ba, may consciousness yung may consciousness yung dal, di ba? Paano kung minsan nagtatampo yan? Hindi ayaw kang kausapin. So, wala kang mabubunot na baraha, ganun ba? Or may mabubunot ka pa rin? Di ba? Di ba nagde-defy ng logic niya yon? Na magbubunot ka lang ng baraha, makakapagsalita yung dal? Kabulshitan, men! Rosemary, may gusto ka ba sabihin sa akin? Ayan, lumalakas yung ilaw. May camera pa eh, syempre, di ba? Right now, Jill, baka may reading ka. Anong gusto niyang sabihin? Okay, ngayon kasama ulit natin si Jill para tignan ko ano ba yung sinasabi sa akin ni Rosemary. Kasi kanina pa siya nagla-light up eh. Ibig sabihin malakas yung energy every time na lumalapit ako sa kanya. No, yung mga pambatang. May wireless microphone ka kasi. To know kung ano ba yung sinasabi ni Rosemary. Ano bang gusto mong sabihin sa akin ngayon or nararamdaman? Ito yung sinasabi ko kanina, men. Halimbawa, let's say galit yung yung dal. Di ba ganyan ang totoong tao, galit. Pag galit ang tao, hindi magsasalita. Tapos pupuwersahin mo magsalita gamit ang cards. Paano pag galit nga siya, ayaw niya nga magsalita? May masasabi pa rin siya? Katarantaduhan to, men. Di ba? Kahit na
Ito nga, kahit walang dal dyan, magbunot ka ng baraha dyan, may mabubunot ka pa rin baraha eh. Kahit alisin mo yung mga dal na yan. Happy. Happy daw siya. Sabi ganun ng reporter. Happy. Happy daw siya. Attention. Sabi nung reporter, happy. May gusto talaga siyang sabihin sa'yo. May gusto ko ba sabihin? Anong gusto mong sabihin sa akin? Kanina ka pa nagpapapansin eh. White. Pag may white kasi, it's like a blank canvas. May magandang... Tumalsik lang yung yun na yun eh, no? Parang gusto niya siya yung magiging bearer of good news. Pinigilabutan ako, hindi ko alam kung anong mararamdaman. May specific kung ano? Tignan natin. Actually, ang nanghuhula lang talaga yung si ate eh. Hindi naman yung manika eh. Diba? Sinasadya niya may tumalsik eh. Parang may gusto siyang i-communicate sa'yo. Tapos, it's something that's gonna happen soon. Soon? Yes. Okay. Kasi mabilis yung yung orbit na tong planet na to eh. Diba, men? Ano na kinalaman ng mabilis sa pag-orbit ng planet do sa sasabihin ng manika? Hindi ba pwedeng diretsong sabihin? Come on. Lapit sa araw, ano? It's something Bullshit. Exciting. Yun, definitely exciting. Na-excite niya ako. Medyo, ayun, kinikilabutan na ako. Siguro dahil yung readings niya parang positive. Thank you, Rosemary. May iba pa ka ba bang gustong sabihin sa akin? Ikaw, mag-pull ka ng card. Pull cards. Ito. Message siya sa'yo. Okay, Venus Green. It has something to do with your relationship. Green is a... Walang kwenta. Ano na nga natin, i-forward na natin. Year at anniversary namin last week. So, baka baby soon. Oh, Milo siya! Milo siya! Wait. Tingnan natin. Baby raw? Okay, I've been married for a year at anniversary namin last week. So, baka baby soon. Oh, Milo siya! Hindi, baka mamaya naman kasi na ano nyo yung lamesa. Ang galaw-galaw nyo eh. Kailan yung Thank you, tanong? Lord. Kailan ang tanong? Soonest? Meron? But na, this year? Talaga? Possibly this year? Oh, Baka may mabuo na. possibly pa yun ha. Possibly. Di ba? Walang kasiguraduhan. Lahat naman ng ginagawa mo, napapansin yung common denominator sa mga psychic na yan, sa mga so-called psychic. Mga sagot nila laging safe. Possibly, pwede, maaari, 'di ba? Ang mga nakikita ko lang psychic na talagang diretsong magsalita, yung talagang may tapang magsalita, yung mga manghuhula sa Quiapo. Dahil naalala ko dati na yung tatay ko, 'di ba? Mahilig sa mga ganyan yung tatay ko, yung mga anting-anting na dati no. Nagpahula sa Quiapo yun dati, talagang sinasabi noon, may mangyayari sa yung may mangyayari sa yung hindi maganda ngayong linggo na to. Oo, natatandaan ko yun. Di ba? Tapos yung tatay ko nag-abang, so walang nangyari. Di wala lang. Nawala ba yung credibility ng manghuhula ng Quiapo? Hindi. Kasi hindi mo nababalikan yun eh pag sablay yung hula sa'yo. Makakalimutan mo na yun eh. Yun ang hindi naiintindihan ng tao na laging binibida sa akin. Oh, bakit nahulaan niya yung ganire? Bakit niya nahulaan yung ganyan? 'Di ba? Pero mga kababayan ko, may natatandaan ba kayong sumablay na hula niyan? Wala. Sa dinami-dami ng hinula niyan, 'di ba? Pihado ang matatandaan niyo lang yung nagkatotoo. Halimbawa, sa 10 hinula niyan, isa doon yung nagkatotoo. Yun lang ang matatandaan niyo. Lahat ng sumablay doon makakalimutan niyo na. 'Di ba? Before end of the year. Okay. Nararamdaman ko naman, Try. happy naman ako dun sa, kasi we've been trying lately. So, baka, thank you, Rosemary. Di ba, men? Ako hindi ako naniniwala doon. Maybe pwede magpatingin si ate sa psychiatrist. Di ba? Kasi,
senseless yung ano, bibili ka ng manika na may kaluluwa na dun, men. Ano ba yun? Di ba? Tapos natatanong mo pa ng Tagalog, nung nabubuhay pa, nabuhay sa Europe. Ay, nako, Diyos ko. Hindi, kayo bahala kayo dyan. Kung maniwala kayo, wala namang magawa. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.